mo, sa kabila naman, sabi mo, mas maganda ka pa sa umaga. Amen. Lord, sino po excited? So, papunta po ako dito, kanina umaga, umalis ako sa bahay ng mga 8:45. Grabe po, sobrang traffic. Diyan sa Mindanao, halos wala ka na madaanan. Hanggang sa Tandang Sora po, at traffic pa din. Dahil punong-puno yung mga churches doon. Yung Catholic Church, tapos yung Iglesia ni Cristo, punong-puno rin. Sabi ko, wala akong madaanan. Talagang pag Sunday, lahat busy. No? Everyone is going to their own religion. But I believe this is not about religion. Kasi maraming pupunta ngayon pag Sunday out of guilt, out of tradition. But I want to remind all of you that we are called to be the salt and light of the world. We are here to transform the world. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magiging ilaw kasing ka ng mundo ito. Amen? So, sino mo na-bless sa mga testimony natin ngayong umaga? Kay Bert? Bert? Grabe, si Bert talagang nakita natin. Nag-burn talaga. No? Burn. Okay. So, we are on our series break. So, natapos tayo sa series natin for 4 weeks. Free indeed. At yung ating series every Wednesday, meron pa rin tayo. No? So, sana huwag niyo ma-miss yung Kingdom Assignment. At nag-iisip ako ng panibagong series natin, may pinagpipilian akong dalawa. Yung isang title ay The Two. Yung isa naman, The Overcomers. So, pinagpipilian ko Lord kung ano yung gusto niya gawin nating series for the next week na darating. But God gave me this message for each and every one of you today. And I believe si Lord kikilos ang Panginoon. Sino po naniniwala na buhay ang Diyos sa buhay natin? Sino po naniniwala na nagsasalita ang Panginoon? Sino po naniniwala na gumagalaw ang Panginoon? Okay, so the title of my message for today is The Hand of God. Okay, The Hand of God. So pag-usapan natin ito. Naalala ko lang, may nalaman ko sa child. Nung ako po ay nasa children ministry, meron kaming favorite na kanta. Ang title po ng kanta na yun ay He's Got the Whole World in His Hands. Okay, so kinakanta namin yan, He's got the whole world in His hands. Tapos lumalakas yung loob namin kasi feeling namin na hawak pala ng Diyos ang mundong ito. So bakit ako mag-aalala? Hawak pala ng Diyos ang mundong ito. Bakit ako magugulungihanan o matatakot? Hawak ng Diyos ang mundong ito. Biro mo bata ka pa lang, yung impact ng kanta na yun, no? Ang tindi na. He's got the whole world in His hands. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ng mga tao, ang buhay nila nasa iba't ibang kamay. Pwedeng kamay ng kasalanan, pwedeng kamay ng kung ano man yan. Yung iba nga, nasa kamay ng drug lord. No? So ako naniniwala na wala ng ibang, pwede tayong pagtiwalaan ng ating buhay, kundi ang kamay ng Diyos. Amen? So, gusto ko lang tingnan natin yung when Jesus was on the cross, yung isang sinabi niya dito sa Luke 23 na gusto ko tingnan natin ngayon. This is our text for today. Sabi nito, Luke 23 verse 46. And Jesus crying out with a loud voice. So, pagpapansanin mo ito, talagang hirap na si Jesus this time. Isa lang ang kanyang sinigaw dito. Sabi ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, He breathed His last. But before niya sinabi yun, na Lord, I commit my spirit into your hands, prior to that, mga kapatid, maraming kamay na humawak kay Jesus Christ na gusto kong tingnan natin. So that we can understand yung bakit sinabi ito ni Jesus na, Lord, into your hands I commit my spirit. Doon, prior to that, before pa siya mapako sa krus, yung kanyang buhay ay napunta sa iba't ibang kamay. So tingnan natin, Matthew 17:22, sabi nito. When they came together in Galilee, the Galilee is where Jesus started His ministry. Remember, mga kapatid, dito niya sinabi that He will be the salt and light of the world. So sabi dito ng Bible, when they came together in Galilee, He said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. So bago pa siya ipako, makikita natin yung buhay ni Jesus, nasa iba't ibang kamay ito. And then Matthew 26 verse 45, sabi dito, then He returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? This time, nag-worry po si Jesus dito. Look, the hour has come, kasi malapit na siya ipako, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Iba't ibang kamay yung humawak kay Jesus Christ. But I believe, at ako nabibless sa salita ng Diyos dahil yung pinakahuling humawak sa Kanya, walang iba kundi ang kamay ng Kanyang Ama.
And then Matthew 26, tingnan natin, sabi, then they spit in his face and struck him with their fist. Others slapped him. So bago niya naibigay, yung bago siya napunta sa kanyang ama, iba't ibang kamay yung umawak sa kanya. And I believe when Jesus said this, sinabi niya, Father, into your hands, this is a cry of transition from the hands of his enemy, from the hands of those who persecute Jesus Christ. This is a cry for transition. Kasi sinasabi niya, Lord, it is finished. My life is in your hands. That's why all the songs that we sang a while ago, patungkol ito sa kamay ng Diyos, sinasabi natin. Because I believe the heart of God talks about His love for you. Yun yung puso ng Diyos. The heart of God talks about His mercy, His forgiveness. And the feet of God talks about His move in your life. But when we talk about the hand of God, it is the power of God sa buhay mo. Alam niyo po, kamay mo lang nga, marami na magagawa ito. Right? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang yung kamay mo na yan, maraming magagawa yan. Huwag mo lang ipang susuntok sa misis mo yan kung hindi dapat pangyaka ko sa misis mo yan. Amen ba? Sabi mo sa alright, so gusto ko makita natin doon sa sinabi ni Jesus na Father, into your hands I commit my spirit. Tatlong elements lang ang titignan natin dito. Yung Father, yung hands, at yung spirit. Okay? So number one, the Father. Jesus is not addressing the Father that merely knew best, but He knows He is talking to the best Father. Man, how many of you believe when Jesus came here on earth, isa lang ang inintroduce niya, yung Father niya? Okay, sa religion kasi, ang inintroduce Mother. Hello? Parang wala akong kausap. Doon mo si Jesus, when He came here, I will do the will of my Father. When you pray, our Father. Puro Father. Tinuruan tayo ng religion natin dati, our Mother. Hindi naman sinabi ni Jesus, Mother, into your hands. No, sinabi niya, Father, into your hands, I commit. So when we talk about the Father today, and I believe that Father is the one who owns the kingdom na sinasabi ni Jesus when He came here on earth. At lagi natin sinasabi dito yan in our church, as a church, we are advancing the kingdom of God. We are not advancing denomination or sect or anything, but we are advancing the kingdom of God. Amen? So sabihin sa katabi mo, you are a kingdom advancer. Okay? Okay. So prior to His coming, bago pa dumating si Jesus, ang alam na marami sa Diyos, siya ay banal, but hindi Ama ang dating. Okay? Parang malayo ang Diyos sa kanila. So people knew God before Jesus came. Ito yung Diyos na nagdidiman, ito yung Diyos na kailangan sundin ko, ito yung Diyos na nakakatakot, ito yung Diyos na napakalaki na layo-layo. Yun yung pagkaalam ng maraming tao. Pero nung dumating si Jesus dito, binago ng isip ng mundo ito at sinasabi niya, yung Diyos na kailangan i-introduce ko sa iyo, Ama ito, na lagi mong kasama at anumang bagay na meron ka, pwede mong ibigay sa kanyang kamay. Lahat ng meron tayo dito sa mundo, pag ito binigyan natin sa ating Ama, sa kanyang kamay, alam natin na may mangyayari ito at ito yung kanyang poprotektahan. Amen? So, bata pa lang si Jesus, sinabi niya na agad, when He was 12, sabi niya, I was about to do my Father's business. Amen? So, doon pa lang, nung bata pa lang siya, puro Father na sinasabi niya. So, Jesus did many things for the glory of the Father. And everything that we are doing here in our church, no, is for the glory of God. Amen po ba? So, praise and worship, etc., etc. Pag may naligtas sa tao, it is for the glory of the Father. Amen? Pag may nakita tayo gumaling, amen? Marami namang gumaling dito sa church na ito, amen? Sino rito pinagaling na ng Panginoon physically? Amen? Sino rito yung pinagaling na ni Lord yung wallet mo, dati walang laman, so yung mga ganun bagay ba, lahat po ng yan, nangyayari sa ating yan, okay, para sa kapurihan ng ating Ama. And when Jesus came here on earth, He modeled on how to do the will of the Father. Lahat ng ginagawa niya, puro Father. Lord, this is for the glory of the Father. Nung nagpagaling siya ng bulak, remember, John chapter 9, sabi doon, ito pang pagkabulog nito ay dahil sa makasalanan ng kanyang mga magulang, kaya nabulag. And then ano sabi ng Bible? No, this is for the glory of the Father, doxa. Everything that Jesus is doing here on earth, it is not for Himself. He always direct to the Father. Pero hanggang sa huli, puro Ama pa rin. Kaya sabihin sa katabi mo, kung wala kang Ama na physically, meron kang spiritual na Ama na tumitingin sa iyo. Last Wednesday,
nung nagkaroon ng soaking dito, grabe ginawa ng Panginoon, ng Praise the Lord, na hindi mo na sila pinag-pray, iyayakap mo na lang yung mga tao, ini-extend mo yung pag-ibig ng Ama. And I believe, tayo mga anak ng Diyos, kasama kami ng mga anak ng Diyos na dito ngayon. So dahil ikaw ay anak ng Diyos, extension ka ng pagmamahal ng Ama dito sa lupa. Amen? Bilang mga anak niya. So Jesus Christ is the exact image of the Father. And sa ating soaking night, lagi namin na-share ko ito dati, that there's two kinds of father here on earth, the good father and the bad father. Okay? At tinuruan tayo ni Jesus na mag-pray. Pag tayo nag-pray, our Father, ano pa naman, hallowed be your name, thy kingdom come. Pag tayo pinipressure ng bad father, lumapit tayo sa good father. Kasi may bad father sa mundong ito na hindi mo nakikita, siya yung nagpe-pressure sa buhay mo, siya yung nagpapalunod sa'yo, yung kingdom ng bad father na alive ngayon, but I want you to understand, yung kingdom ng father natin na yung buhay din, that every time na pinipressure ka ng bad father, meron tayong good father na pinippressure. Kaya nga ang ganda ng kanta ni Chris Tomlin, no? You're a good father. Ang sarap talaga. Every time na nag-pressure worship tayo, yung pag-ibig ng Ama, grabe talaga. Lalo na yung kanta ng Father, we love you, we praise you and adore you. So, Father, sabi ni Jesus, Father, wala sa ibang tinatawag. At nung makikita natin dito, sa Matthew 5:16, after yung major na preaching ni Jesus sa Sermon on the Mount, pinagmamalaki niya na agad ang kanyang Ama dito. Matthew 5:16, sabi dito, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? Matthew 5:48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ano pa sabi niya? Matthew chapter 6, kung tinuruan niya tayo mag-pray. Diba? Sabi ni Jesus, huwag kayo mag-pray katulad ng mga religious na nasa labas, ang iingay niya na mag-pray. Gusto ni Jesus, mag-pray ka daw sa loob ng iyong bahay, sa loob ng iyong kwarto. Ano sabi ng Bible? Matthew 6:6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, the unseen, who is unseen. So ito, lagi mo sinasabi ito, pag ikaw nagpe-pray, nakikita mo yung pinagpe-pray mo, alam mo, may kausap ka, hindi totoong Diyos yun. Kasi ang totoong Diyos, hindi nakikita. Lakasan nyo kami yung mga kapatid. Kasi pray to the Father who is unseen. So nung dating religion ninyo, kailangan may makita pa kayo para pag nag-pray kayo, no? So, pag wala ka nakikita, walang gana mag-pray. Sabi ni Jesus, your Father is unseen. Wala pa usap dito. Huwag kayong makikinig doon sa sinasabi ng DCMM sa Istrenta paggabi, at sinabi ng announcer doon, kayo ay manalangin kay Father Pio. Okay? Hindi po Pio ang pangalan ng Ama, Father lang ha. Kasi daw si Father Pio, kadikit daw yung ni Jesus na nandito. Wala naman naman nakitang gano'n sa Bible, Father Pio. Kaya gabi-gabi, sinasabi ng mga sa Istrenta, kayo'y manalangin, may mga karamdaman, tawagin yung pangalan ni Father Pio. Amen. Father Pio? Bakit Father Pio? Isa lang naman ang sinabi ni Jesus na tawagin natin, Our Father. Yun lang. At yung Father na yun, hindi religion na dinala niya. Kung hindi, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Gusto lang niya yung atmosphere ng lupa ay mahawak ng atmosphere ng langit. Alam niyo sa langit, walang malungkot dun. Sa langit po, walang nag-aaway dun. Kaya pag dito nakaharian ng Diyos, naranasan mo, pamilya niyo aayos, walang mag-aaway na dyan. Yung anay niyo pang-barangay, pwede ba yung anay niyo pang-langit naman, mga kapatid? So, praise the Lord. Kahit na maliit yung church natin, dapat yung sigaw niyo pang-Araneta Coliseum. Para bigyan tayo ng Araneta Coliseum. Kaya, alam nyo, ang bait ninyo talaga. Kaya ang sarang magpastor sa church na ito, ang dadali niyong kausap. Amen? At saka pag ako nag-preach yung mga mukha ninyo talaga nakangiti. Praise the Lord. Ang hirap magpastor na yung mga membro ganito mukha. Parang init na. Pero ako, Saturday pa lang excited ka dahil nakikita ko yung mga mukha nyo, excited sila. Amen? So talagang napakasarap magpastor. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap mabuhay. Okay, so pinagmamalaki ni Jesus yung pangalan ng kanyang Ama. Okay? So Matthew chapter 6 verse 8. Do not be like them. Father na lang binanggit niya. For your Father knows what you need before you ask Him. Okay? And then in-transition ni Paul yan, no? Because sinabi dito ni Paul, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, naging anak tayo ng Diyos,
Amen? So ngayon, anak na tayo ng Diyos. Amen? Sino rito yung natutuwaan na alam mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos? Amen. Na alam mo sa sarili mo kung anong meron yung amo mo, meron ka din. Amen? Grabe, puro amin kayo ng amin, ha? Kung gusto nyo na matapos, ha? Amen? Tapusin mo na yan. Okay. Galatians chapter 4, verse 6, sabi ito, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. At di ba naalala nyo ng finish dito, ang ibig sabihin ng Abba ay Daddy. Ay, Daddy. Amen? Hindi religious na na salita, na parang ang layo-layo. Sinabing Ama talagang malapit ito sa aking buhay. Hindi siya malayo. At itong maganda dito, yung kamay niya hindi maikli, napakalaki. Ano ang pinagdadaanan mo, pwede mong ilagay sa kamay niya ngayong mga. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, problema mo ngayon, ibigay mo sa kamay ng Diyos. Sabi natin, the Father. Number 2, the hands. Sabi ni Jesus, Father, into thy hands. What hands? Ito yung hindi kamay ito ng katabi mo. Hindi na may kamay ng katabi mo. Hindi ang kamay na yan, no? But the hand of the Father. Ano ba ang meron sa kamay ng Diyos? Yun ang gusto kong tingnan natin ngayon. Ano ba meron dito? The hand of God is powerful. Sabi dito sa Psalms 95 verse 45, in His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Simple lang naman ang kamay ng Diyos. Okay, nasa kailaliman at siya ang nag-form ng mundong ito. At by the way, mga kapatid, God reminded me while we were worshiping a while ago, when God created the heavens and the earth, ginamit niya ang kanyang bibig. Let there be, let there be. But when God created you, amay niya mismo ginamit niya. Ay naku, yung ang barangay. When God created the heavens and the earth, puro salita, let there be light, let there be fish over the sea, etc. But when God made you, grabe, hindi bibig ang ginamit niya, kundi yung amay niya mismo. Kumuha siya ng alikabok. Kumuha siya ng alikabok. At sinabi niya, simula sa alikabok na ito, lilikhain ko ang mga kamukha ko. Mula sa alikabok na ito, lilikhain ko ang mga anak ko sa mundo nito. Kaya sabi mo sa katabi mo na born again ka, bumalik ka sa amay ng Diyos automatic. Parang wala akong kausap mo yan. So how many of you are blessed today because your life is not in the hands of religion? Parang wala akong kausap. Your life is in the hands of our Almighty God. Amen? Grabe, nakakatuwa talaga ang Panginoon Diyos natin. So, tingnan natin ito. Excited ba kayo mga kapatid? So, number 1, the power of God's hands. Okay? Ano sabi sa Psalms 18? May notes po ba kayo mga kapatid? So, gamitin niyo po yung mga message notes niyo na yan para sa inyong mga inner circle and kung meron kayo Live Connect, you can use that note sa inyong mga campus. You can use that note sa inyong bahay pag uwi. Amen? Huwag niyo po siyang itatago, pero pwede niyo po pag-usapan yan. Kung kakain kayo mamaya sa restaurant, pwede niyo rin pag-usapan yan. Amen? Tapos umorder kayo ng mga dessert na masasarap. Amen? At magdala kayo sa linggo. Amen? So, Psalms 89 verse 13. Ano sabi dito? Your arm is endowed with power. Sabi mo sa katabi mo, power! Power! Okay, parang networking lang. So mga networking, gano'n sila, power! Pero ito yung totoong power. Amen? So sabi dito, your arm is endowed with power. Sabi dito, your hand is strong. Your right hand exalted. The hand of God is a symbol of God's strength. Every time you're weak, God's strength is available for your life. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang lakas pala ng kamay ng Diyos. Amen? So, it is a symbol of God's strength. Ano ba sabi dito sa Joshua chapter 4, verse 24? He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful. Amen. So that you might always fear the Lord your God. Tell to your neighbor, the hand of the Lord is powerful. Amen? So, kapag ka malulungkot, kapag ka mag-aalala, ang lakas-lakas ng kamay ng Diyos, kailanman hindi pumalya kamay ng Diyos. Yung kamay ng doktor, pumapalayan sa pag-opera. Pagkakamali sila, di ba? Oh, pagkamali ng opera, may naiwan na tinitor.
nga ako, ibang cheque para, nagkamali. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kamay ni Lord, kailanman hindi magkakamali yan. Kaya yung kamay niyo ang barangay. How many of you believe that the hand of God is powerful at hindi magkakamali yan? He's got the whole world in His hands. Again, number 2, the power of God's hands against opposition. Alam niyo, kung meron kayong mga kalaban, hindi niyo sila kailangan palabanin. Bahala na Panginoon, lumaban pa ako sa inyo. Pero huwag naman yung ganito mentality natin. Lord, sumpahin mo yung mga yan. Hindi naman gano'n, ano? Although sinabi ng Bible, vengeance is mindset of the Lord. Pero mali naman yung gano'n mindset. Panginoon, yung mga kabalito ngayon, bahala ka na yung kamay mo, malakas po yan. Simula ngayon, Lord, hampasin mo sila, magkabila, hindi po gano'n. So, hindi po gano'n, mali po yun. The power of God's hands against opposition, persecutors, etc. Lahat ng mga pwede kumalaban sa atin, lalong-lalo na yung pwersa na kadiliman sa mundo ito. Amen? Sabi rito, your right hand, Lord, was majestic in power. Your right hand, Lord, shattered the enemy. Okay? How many of you believe that we have an enemy today? Hindi na physical, spiritual. And every time I pray, no? Alam nyo, ang prayer ko sa inyo, mga kapatid, dito sa church natin, Lord, ingatan mo mga tao kumakatid dito. Hindi mo namin nakita kalaban namin. Pero kamay mo, Panginoon, ay malaki, makapangyarihan. Kaya mong ingatan lahat ng tao kumakatid dito. Lahat ng family na dito, iingatan mo po kami, Panginoon. Because me as your pastor, I don't have the power to protect you. Ako, I am just a messenger, I am just a servant of God. Hina-highlight lang natin dito ang kapangyarihan ng Panginoon. But I want you to know, wala man ako sa tabi niyo, pero kamay ng Diyos lagi nasa tabi niyo. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Amen? Amen? So, Ezekiel 13:9, sabi dito, my hand will be against the prophets who see false vision and underlying divinations. They will not belong to the council of my people, or be listed in the records of Israel, nor will they enter the land of Israel. Then you will know that I am the sovereign Lord. Okay? Number 3, the power of God's hands upholds you. Sabi dito sa Isaiah 41:10, do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand, a hand of justice, of power, of victory, and of salvation. So ito, biglig reserve tayo ng kami ng Panginoon Diyos natin. Amen? And number 4, the power of God's hand heals you. How many of you believe that God can heal you? Sino may sakit ngayon dito? Ano mga kasang karamdaman pwede tayong pagalingin ng Panginoon? Biro mo, napakapangyarihan ng kamaya, ano mo? Sabi ng the power of God can heal you. Ano pa sabi ng Bible? Ito nga, hindi lang kamay ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa Bible. Pati yung kamay mo, ipaputot mo lang sa may sakit, gagaling. Ano sabi ng Bible? Ilay your hands upon the sick people and they will be healed. Biro mo, kamay mo lang, ginagamit ng Panginoon.